1 bilyong piso. Ang tunog ng martilyo na pumalo sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lakas ng dagundong ng kulog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Para kay Beatrice, ang tunog na yon ang naging hudyat ng katapusan ng kanyang pagkatao. Napapikit siya ng mariin. Ang mga ilaw sa entablado ay napakasilaw. Sinisipsip ang lahat ng kulay sa paligid at iniiwan lamang siyang nakatayo roon. Isang figura na gawa sa purong takot. Amoy alak at mamahaling sigarilyo ang hangin. Isang mabigat na amoy na tila dumadagan sa kanyang dibdib. Nagpapahirap sa bawat paghinga. Hindi niya makita ang mga mukha sa dilim. Mga anino lamang sila, mga walang pangalan na halimaw na nagkumpulan para panoorin ang kanyang pagkasira. Ngunit naramdaman niya ang kanilang mga mata, matatalas, mapanuri, na para bang isa lamang siyang produkto sa isang estante, isang bagay na binili at pag-aarian. 2 malalaking lalaki ang marahas na humilas sa kanya pababa ng entablado. Ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulsuhan ay humapdi sa kanyang balat. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas na natitira sa kanya. Ang isip niya ay blangko. Isang basag na salamin na hindi na kayang buuin pa. Dinala siya sa isang silid na salungat sa karumihan ng kanyang pinanggalingan. Malambot ang karpet sa kanyang mga paa at ang mga kasangkapan ay gawa sa maitim na kahoy na kumikinang sa ilalim ng malumanay na ilaw ng isang chandelier. Ngunit ang karangyaan ay hindi nagbigay sa kanya ng kaginhawahan. Para lamang itong isang mas magandang kulungan. Isang pinto ang bumukas. Pumasok ang lalaking nagmamay-ari sa kanya ngayon. Matangkad ito at balingkinitan ang pangangatawan na nababagay sa suot nitong mamahaling itim na suit. Ang buhok niya ay makintab at maayos na nakasuklay pa atras. Ngunit ang mga mata niya ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Beatrice. Malamig ang mga ito, walang emosyon, na para bang 2 piraso ng itim na yelo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang investment. Umupo ito sa isang antigong silya at ipinatong ang mga binti sa ibabaw ng isa. Kalmado, makapangyarihan. Bawat kilos niya ay may bigat na nagsasabing siya ang may kontrol sa lahat. Beatrice, sabi nito. Ang boses niya ay malalim at hindi nagmamadali, ngunit may talim na kayang pumatay. Ako si Isaya Gallego. Hindi sumagot si Beatrice. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig. Ang mga braso ay nakayakap sa sarili na para bang yun na lamang ang natitira niyang proteksyon. Inilapag ni Isaya ang isang manipis na folder sa mesang nasa pagitan nila. Binuksan niya ito at itinulak palapit sa kanya. Sa loob ay may isang dokumento at isang gintong pluma. Isang kontrata. Simpleng paliwanag ni Isaya. Ang mga tuntunin ay simple lamang. Napalunok si Beatrice, naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Pinilit niyang magsalita, ngunit ang boses niya ay isang pabulong lamang. Anong kontrata? Tumingin si Isaya sa kanya. At sa isang saglit, nakita ni Beatrice ang isang kislap. Sa mga mata nito, hindi awa, kundi isang bagay na mas mapanganib. Isang kislap ng determinasyon na walang makakapigil. Bibilhin ko ang iyong kalayaan, sabi niya. Ngunit ang kalayaan ay may presyo. Kailangan mo akong bigyan ng isang bagay bilang kapalit. Hinintay ni Beatrice. Bawat segundo ay parang isang paghihirap. Bigyan mo ako ng isang tagapagmana. Pagpapatuloy ni Isaya, ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Beatrice na parang mga piraso ng bubog. Magdadalang tao ka at isisilang mo ang aking anak. Kapag naibigay mo na sa akin ang isang malusog na tagapagmana, malaya ka nang umalis. Bibigyan kita ng sapat na pera para magsimula ng bagong buhay kahit saan mo gusto. Naramdaman ni Beatrice na umikot ang kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Isang tagapagmana, isang anak,
Ito ba ang presyo ng 1 bilyong piso, ang kanyang sinapupunan, ang kanyang katawan? At, at kung hindi ako pumayag, nagawa niyang itanong, ang boses ay nanginginig sa takot at galit. Isang bahagyang ngapangisi ang gumuhit sa mga labi ni Isaya, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala sa pagpipilian ng hindi pagpayag, Beatrice. Ang pag-aari ko ay ang pag-aari ko. At simula ngayong gabi, pag-aari na kita. Tumayo siya, inaayos ang kanyang suit. Hindi na niya muling tiningnan si Beatrice. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Ang desisyon ay nagawa na. Naglakad siya patungo sa pinto. Nag-iwan kay Beatrice na mag-isa, kasama ang kontrata na magdidikta sa kanyang kapalaran. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Dinudurog ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hindi ito isang negosasyon. Ito ay isang hatol. Huminto si Isaya sa may pintuan. Hindi man lang siya lumingon nang muli siyang magsalita. Ang boses niya ay pangwakas at walang awa. Simula bukas, sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at ang malakas na pag-click ng lock, ang tanging tunog na sumira sa nakakabinging katahimikan ng gintong hawla ni Beatrice. Nagising si Beatrice sa malambot na kama na nalalatagan ng sutla. Ang sinag ng araw ay marahang tumatagos sa malaking bintanang salamin, naglalaro sa mamahaling karpet sa sahig. Ibang-iba ito sa matigas at malamig na semento ng kulungan kung saan siya nagising sa loob ng maraming linggo. Ngunit ang pakiramdam ay halos pareho lang. Bilanggo pa rin siya. Isang katulong na nasa katanghalian ng edad ang tahimik na pumasok. Dala ang isang bandehado ng pagkain. Ang amoy ng mainit na kape at bagong lutong tinapay ay pumuno sa hangin. Ngunit hindi nito nagawang gisingin ang kanyang panlasa. Magandang umaga po, Ma'am Beatrice. Sabi ng katulong, ang boses ay magalang ngunit walang init. Ipinahanda po ni Sir Isaya ang inyong almusal. Tumangulang si Beatrice. Pinanood niya ang katulong na inilapag ang pagkain sa isang maliit na mesa at pagkatapos ay umalis ng walang imik. Ang bawat kilos sa bahay na ito ay tila may sinusunod na script, maayos, eksakto at malamig. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging buhay ni Beatrice. Isang buhay sa loob ng isang gintong hawla. Malaya siyang maglibot sa loob ng mansyon, isang palasyo na puno ng mga antigong kasangkapan, mga obra maestra sa dingding, at isang hardin na kasing ganda ng paraiso. Ngunit ang matataas na pader at ang mga bantay na nakapaligid sa ari-arian ay isang palaging paalala ng kanyang katayuan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan, nakita niya ang isang bahagyang nakabukas na pinto. Ang silid ay isang aklatan. Ang mga pader ay natatakpan ng mga libro, mula sahig hanggang kisame. At nandoon si Isaya. Nakatayo siyang nakatalikod sa pinto. Hawak ang isang maliit at kupas na litrato. Sa katahimikan ng aklatan, naramdaman ni Beatrice ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa lalaki. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit sa paraan ng pagtayo nito, sa bahagyang pagyuko ng kanyang mga balikat, mayroong isang bagay na kakaiba, isang kahinaan na hindi niya pa nakikita kailanman. Nang bigla itong gumalaw, mabilis na nagtago si Beatrice sa likod ng pader. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nakita niyang maingat na ibinalik ni Isaya ang litrato sa loob ng isang libro bago bumalik sa kanyang karaniwang postura. Matigas, malamig, at hindi mababasa. Sino ang nasa litratong iyon? Ano ang nagawa nitong maglagay ng ganoong klaseng emosyon sa isang taong parang bato? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isip, mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Kinabukasan, habang nagpapalipas siya ng oras sa malawak na hardin, isang boses ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Mag-isa ka yata. Napalingon si Beatrice at nakita ang isang lalaking papalapit. Kamukha niya si Isaya,
Pareho ang itim na buhok, pareho ang matikas na tindig, ngunit ang nangiti nito ay mainit at palakaibigan. Kabaligtaran ng lamig na laging bumabalot sa kapatid nito. Ako nga pala si Mateo, sabi nito, inilahad ang kamay. Pinsan ako ni Isaya. Nag-aalangan man ay tinanggap ni Beatrice ang kamay nito. Beatrice, alam ko, sagot ni Mateo at mayroong awa sa kanyang mga mata. Pasensya ka na sa pinsan ko. Minsan, nakakalimutan niyang tao rin ang mga nasa paligid niya. Umupo si Mateo sa isang bench na hindi kalayuan, nag-anyaya kay Beatrice na maupo rin. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa lugar na yon, may isang taong kinausap siya na parang tao. Kinuwento ni Mateo ang tungkol sa kanilang pagkabata, kung paano laging seryoso at may pasan na mundo si Isaya. Pilit nitong ipinapakita ang isang mas malambot na panig ng kapatid na hindi pa nakikita ni Beatrice. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mateo bago umalis. Kung kailangan mo ng kaibigan dito, nandito lang ako. Ang pakikipag-usap kay Mateo ay nag-iwan kay Beatrice ng higit pang pagkalito. Kung may kakayahang maging mabuti si Isaya, bakit niya ito itinatago? Ang sagot ay dumating ng gabing iyon sa hapagkainan. Tahimik silang kumakain ni Isaya nang bigla itong magsalita. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Kumain ka ng mabuti. Kailangan mong maging malusog para sa magiging anak natin. Ang mga salita ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito na para bang isa lamang siyang sisidlan, isang kasangkapan para sa kanyang layunin, ay nagpaapoy sa isang bagay sa loob ni Beatrice. Ang takot na matagal nang namuo sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng nag-aalab na galit. Ibinagsak niya ang kanyang mga kubyertos. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa malaking silid kainan. Hayop ba ako sa tingin mo, Isaya? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng hamon. Tumingala siya at sinalubong ang malamig nitong tingin. Isang baboy na pinapataba para sa araw ng katayan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Beatrice ang isang bagay na nagbago sa mga mata ni Isaya. Pagkabigla. Walang sino man, marahil, ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Hindi ito sumigaw. Mas malala pa. Tumayo ito ng dahan-dahan. Ang presensya nito ay tila pumuno sa buong silid. Bawat galaw niya ay may banta. Lumakad ito palapit sa kanya at naramdaman ni Beatrice ang panunumbalik ng kanyang takot. Ngunit hindi siya umatras. Huminto si Isaya sa kanyang harapan, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Hinintay ni Beatrice ang sigaw, ang parusa, ngunit wala. Tinalikuran siya nito at naglakad palabas ng silid nang walang anumang salita. Iniwan siyang nanginginig sa halo-halong takot at pagtatagumpay. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Inisip niyang lumampas na siya sa guhit. Inisip niya ang posibleng parusa na naghihintay sa kanya kinabukasan. Ngunit nang kumatok si Isaya sa kanyang pinto, hindi galit ang dala nito. Nakatayo lang ito roon, ang muka ay kasing blangko pa rin ng dati. May ipinakuha akong mga damit sa dati mong selda. Sabi nito sa kanya, ang boses ay patag. Ibalot mo ang mga gamit na sa tingin mo ay kailangan nila. Napakunot ang noo ni Beatrice sa pagkalito. Sa sino? Para saan? Tumingin si Isaya sa kanyang mga mata at ang sinabi nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Yung mga kasama mo sa kulungan, ililipat ko sila sa isang ligtas na lugar. Naiwang nakatulala si Beatrice habang naglalakad ito palayo. Isang regalo? Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, ang taong bumili sa kanya at gumawa sa kanya na isang sisidlan para sa kanyang tagapagmana ay biglang magpapakita ng kabutihan. Hindi niya maintindihan anong uri ng laro ito, ano ang tunay niyang motibo. Hawak ni Isaya ang kanyang cellphone, ang daliri ay nakapatong sa pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Isang pindot lang at magbabago ang lahat. Nag-aalangan siya.
Isang bagay na hindi niya nararanasan. Ang pag-aalangan ay para sa mahihina. At si Isaiah Gallego ay hindi mahina. Pinindot niya ang call button. "Rick?" sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. "May ipapagawa ako sa'yo. May mga babaeng kasama si Beatrice sa dati niyang selda. Alamin mo kung nasaan sila. Kunin mo sila. Dalhin mo sa isang ligtas na lugar. Bigyan mo ng sapat na pera para makapagsimula." Natahimik ang kabilang linya kahit si Rick, na sanay na sa mga utos niyang tila imposible, ay nagulat. "Sir?" tanong nito. May bahid ng pagtataka sa boses. "Sigurado po kayo? Ginagawa ko ba ang sarili kong katatawanan, Rick?" Sagot ni Isaiah, ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magpayelo ng dugo. "Gawin mo ang sinabi ko. Tiyakin mong walang makakaalam, lalo na si Mateo." "Masusunod po, sir." Ibinaba ni Isaiah ang tawag. Ibinato niya ang cellphone sa kanyang mesa at napasandal sa kanyang silya. Ipinikit ang mga mata. Bakit niya ginawa iyon? Ang tanong ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Hindi ito bahagi ng plano. Ang plano ay simple. Kumuha ng isang babae, anakan ito, at palayain. Isang transaksyon. Walang emosyon. Walang komplikasyon. Ngunit dumating si Beatrice. Naalala niya ang itsura nito sa hapagkainan kagabi. Ang apoy sa mga mata nito. Ang tapang sa nanginginig nitong boses. Sa lahat ng mga taong nakilala niya, siya pa lang ang bukod tanging hindi yumukod sa takot sa kanyang harapan. Hinamon siya nito. At sa halip na parusahan, heto siya, gumagawa ng isang bagay na mabuti. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang imahe na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang amoy ng dugo sa hangin, ang malamig na kamay ng isang babae sa kanyang palad. Isang pangako na sinumpaan niya sa ibabaw ng isang libingan. Hindi na siya muling magpapakita ng kahinaan. Hindi na siya muling magmamahal. Pagmamahal, iyon ang ultimong kahinaan. Tumayo siya at lumapit sa monitor ng security cameras. Isang ugali na niyang ginagawa nitong mga nakaraang araw. Hinanap niya ang kamera na nakatutok sa silid ni Beatrice. Nakita niya ito roon. Nakaupo sa sahig, abala sa pag-iimpake ng ilang luma at punit na damit sa isang maliit na bag. Habang ginagawa niya iyon, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, yaring kamay na krus na gawa sa sinulid. Pinulot niya ito at pagkatapos, sa pag-aakalang walang nakakakita, nakita ni Isaiah ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nagdasal si Beatrice. Hindi niya narinig ang mga salita, ngunit nakita niya ang paggalaw ng kanyang mga labi, ang pagpikit ng kanyang mga mata. At nakita niya ang mga luha. Mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito mga luha ng pagkatalo o pagsuko. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng pag-asa. Isang bagay ang kumirot sa dibdib ni Isaiah. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Awa. Kinailangan niyang umalis. Tinalikuran niya ang mga monitor at naglakad palabas ng kanyang opisina. Sinusubukang takasan ang imahe ni Beatrice na nagdarasal. Sa pasilyo, nasalubong niya si Mateo. "Kuya," bati nito. May ngiti sa labi na hindi kailanman mapagkakatiwalaan ni Isaiah. "Mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba sa ating bagong bisita?" Tinitigan ni Isaiah ang kanyang pinsan. Sa likod ng palakaibigang nangiti, nakita niya ang kislap ng ambisyon at inggit sa mga mata nito. Laging nandoon. "Walang problema." Malamig na sagot ni Isaiah. "Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat." "Mabuti naman kung ganon," sabi ni Mateo. Tinapik ang balikat ni Isaiah. "Nag-aalala lang ako. Ang pagpapakita ng anumang uri ng pagmamalasakit ay maaaring ituring na kahinaan ng ating mga kaaway. Alam mo na yan." Ang mga salita ni Mateo
ay tumama sa kanya. Isang babala. Isang paalala kung sino siya. Isa siyang Galyego. Ang kahinaan ay kamatayan sa kanilang mundo. Ngunit ng gabing iyon, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Nakatayo siya sa labas ng silid ni Beatrice. Hindi alam kung bakit siya napunta roon. Narinig niya ang mahinang tunog ng paghikbi mula sa loob. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nawala ang pangalan ng Galyego. Nawala ang mga multo ng nakaraan. Ang tanging naroon ay ang pangangailangang makita siya. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, nakita niya ang mga mata ni Beatrice na namumugto pa rin sa pag-iyak. Puno ng pagtataka at takot. Pumasok siya sa silid. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi nila masabi. Naglakad siya palapit dito. Nakita niya itong napaatras, ngunit hindi ito tumakbo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan nito. Inaasahan ang isang sampal o isang marahas na paghawak. Ngunit sa halip, marahan niyang inalis ang isang takas na hibla ng buhok mula sa mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanyang balat. Mainit, malambot, buhay. Tumingin si Beatrice sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malumanay na ilaw ng lampara, nawala ang imahe ng isang amo at ng kanyang pag-aari. Ang naroon na lang ay isang lalaki at isang babae, parehong bilanggo ng kanilang mga kapalaran. Halos hawiin na niya ang mukha nito. Halos ibulong na niya ang mga salitang hindi niya alam na kaya pala niyang sabihin. Ngunit umatras siya. Ang maskara ay bumalik. Ang lamig ay muling bumalot sa kanya. Magpahinga ka na, sabi niya. Ang boses ay muling naging patag at walang emosyon. Tumalikod siya at naglakad palabas. Isinara ang pinto sa likuran niya. Napasandal siya sa pader sa pasilyo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito isang transaksyon. Hindi na. At iyon ang kinatatakutan niya higit sa lahat. Ang gabing iyon ang nagbago sa hangin sa pagitan nila. Hindi na nagsalita si Isaiah tungkol sa nangyari, ngunit merong isang banayad na pagbabago. Ang tingin niya ay hindi na kasing talas ng dati. Minsan, nahuhuli siya ni Beatrice na nakatingin sa kanya mula sa malayo na may ekspresyong hindi niya mabasa. Ang mga araw ay lumipas na may panibagong ritmo. Isang umaga, nagising si Beatrice na masama ang pakiramdam. Tumatakbo siyang pumasok sa banyo. Ang sikmura niya ay baliktad. Nang lumabas siyang namumutla at nanghihina, nagulat siyang makita si Isaiah na nakatayo sa labas ng pinto. Hawak ang isang baso ng tubig. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang niya ang baso. Kinuha ito ni Beatrice. Ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Tiningnan niya ito, naghahanap ng kahit anong bakas ng pangungutya. Ngunit ang nakita lang niya ay isang guhit ng pag-aalala sa pagitan ng mga kilay nito. Ang mga maliliit na sandaling iyon ay nagsimulang magpatibok sa puso ni Beatrice sa paraang hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang nanonood siya ng pelikula sa sala, nilalamig siya. Bago pa man niya maisip na kumuha ng kumot, isang malambot na cashmere blanket ang marahang ipinatong ni Isaiah sa kanyang mga balikat. Bago ito umupo sa kabilang dulo ng sofa, nagpanggap na walang nangyari. Kilig. Ang salitang iyon ay pumasok sa kanyang isip at halos matawa siya sa sarili. Paano niya mararamdaman ang kilig para sa lalaking bumili sa kanya? Ang lalaking nagkulong sa kanya? Ngunit ang puso, natutunan niya, ay may sariling isip. Isang araw, nakita niyang muli si Mateo sa hardin. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ng pinsan ko. Sabi nito, ang ngiti ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata ay tila mas madilim. Nakita pala nito ang pag-aalaga sa kanya ni Isaiah kanina nang bigla siyang mahilo. Hindi ko alam ang sinasabi mo,
Sagot ni Beatrice. Huwag kang mag-alala. Nakikita ko, sabi ni Mateo. Mag-ingat ka lang, Beatrice. Si Isaya ay parang isang bagyo. Mapanganib kapag masyado kang lumapit. Ang mga babala ni Mateo ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa kanya. Ngunit ang patuloy na paglala ng kanyang pagkahilo at pagsusuka ang mas naging alalahanin niya. Isang linggo pagkatapos, hindi na ito makatiis si Isaya. Magpatingin ka sa doktor. Utos nito, walang puwang para sa pagtanggi. Ang klinika ay pribado at malinis. Habang kinukuhanan siya ng dugo, nanatili si Isaya sa labas, ngunit nakikita niya itong palakad-lakad sa pasilyo. Kinakabahan ba siya? Ang resulta ay dumating kaagad. Pumasok ang isang matandang doktor sa silid. Isang ngiti sa kanyang mga labi. Congratulations, Mr. Gallego, Ma'am Beatrice. Buntis po kayo. Naramdaman ni Beatrice na huminto ang kanyang mundo. Buntis, isang tibok ng puso, isang buhay. Tumingin siya kay Isaya, na natili itong walang ekspresyon, ngunit nakita niya ang paghigpit ng panga nito. Gusto niyo bang makita sa ultrasound? Tanong ng doktor. Tumango si Beatrice. Habang inihahanda siya ng nurse, pumasok si Isaya at tumayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Ang malamig na gel sa kanyang tiyan ay nagpagising sa kanya sa katotohanan. Pagkatapos ay ipinadinig ng doktor ang isang tunog, isang mabilis, malakas na pagtibok. Iyan po ang tibok ng puso ng inyong anak, sabi ng doktor. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Beatrice. Isang anak, ang kanyang anak. Ngunit ang doktor ay napakunot ang noo, iginagalaw ang aparato sa kanyang tiyan. Sandali, parang may... Natahimik ang buong silid. Naramdaman ni Beatrice ang pagbilis ng kanyang sariling pulso. Ano yun, Dok? Tanong ni Isaya. Ang boses ay may bahid ng pagkaapura. Tumingin ang doktor mula sa screen papunta sa kanila. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Hindi lang isa ang tibok ng puso na naririnig ko. Sabi nito, ang boses ay nanginginig sa pagkasabik. Mr. Gallego, Ma'am, hindi isa, hindi dalawa. Huminto ito, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. 5, bulong nito. 5 malusog na tibok ng puso. Quintuplets po ito. 5. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Beatrice. 5. Hindi lang isa, kundi 5 buhay ang nasa loob niya. Isang alon ng pagmamahal at pagiging ina ang bumalot sa kanya. Napakalakas, napakatindi. Ngunit kasabay nito, isang nakakaparalisang takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kontrata ay para sa isang tagapagmana. Ano ang mangyayari ngayon? Ano ang gagawin ni Isaya sa kanya? At sa 5 anak nila, matapos niyang maisilang ang mga ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Beatrice. Nakahiga siya sa kama, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang patag panatian. Iniisip ang 5 maliliit na buhay sa loob. Mayroong pag-asa na namumuo sa kanyang puso. Baka ito na ang magpabago sa lahat. Baka ang 5 anghel na ito ang tuluyang magpalambot sa puso ni Isaya. Dahil sa pagkauhaw, bumaba siya para kumuha ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, dumaan siya sa opisina ni Isaya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito, mababa at seryoso. Kausap sa telepono. Hihinto sana siya para bumati. Ngunit ang mga salitang narinig niya ang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpira-piraso sa kanyang bagong silang na pag-asa. Oo, kumpirmado, sabi ni Isaya sa kabilang linya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Ang boses ng lalaking bumili sa kanya sa subasta. 5 sila. Siguraduhin mong magiging ligtas ang mga tagapagmana. Walang pwedeng mangyaring masama sa kanila. Doblehin ang seguridad. Nakahinga ng maluwag si Beatrice. Nag-aalala siya para sa mga bata. Naisip niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Isaya ay parang isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso.
Ang babae, huminto ito sandali at sa katahimikang iyon, narinig ni Beatrice ang pagbasag ng kanyang mundo. Hindi na mahalaga, hindi na mahalaga. Ang tatlong salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pagkatapos niyang isilang ang mga tagapagmana, hindi na siya mahalaga. Isa pa rin siyang kasangkapan, isang sisidlan. At kapag nakuha na ang laman, ang sisidlan ay itatapon na lang. Dahan-dahan siyang umatras, ang mga kamay ay nanginginig na nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Bawat hakbang paatras ay parang paglalakad palayo sa isang bangin. Ang lahat ng maliliit na kabutihan, ang mga sandali ng kilig, ang namumuong pag-asa, lahat ay kasinungalingan. Isang ilusyon. Ang katotohanan ay ang malamig at brutal na kontrata. At ang katotohanan ay ang 5 buhay sa loob niya ay hindi sa kanya. Pag-aari sila ni Isaya Gallego. At siya, hindi na siya mahalaga. Ang tatlong salitang iyon ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa buong katawan ni Beatrice. Hindi na mahalaga. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang kaluluwang ligaw. Ang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Ang dibdib ay naninikip na tila hindi na siya makahinga. Kasinungalingan. Lahat ng yon, ang mga sandali ng pag-aalala, ang kumot na ipinatong sa kanyang balikat, ang baso ng tubig, lahat ay isang palabas. Isang paraan para masigurong ang investment ay nasa mabuting kalagayan hanggang sa anihin ang pakinabang. Kinabukasan, sinubukan niyang harapin si Isaya na parang walang nangyari. Ngunit ang sakit ay nakaukit sa kanyang mga mata. Sa almusal, pinilit niyang magtanong. Ang boses ay halos hindi marinig. Pagkatapos kong manganak, ano ang mangyayari sa akin? Tumingin si Isaya mula sa kanyang binabasang dyaryo. Ang mukha nito ay isang blangkong pader. Hindi nito sinagot ang tanong. Sa halip, sinabi nito, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kumain ka. Magpalakas ka para sa mga bata. Ang kanyang pananahimik ang naging kumpirmasyon. Ang pag-iwas niya sa tanong ay isang malakas na oo. Ang pag-asa na natitira sa puso ni Beatrice ay tuluyan ng gumuho at naging abo. Nang hapong iyon, habang nakaupo siya sa hardin, sinusubukang pigilan ng mga luha. Isang katulong ang lumapit sa kanya, dala ang isang tasa ng tsa. Si Lena, isang babaeng laging tahimik ngunit may maamong mukha. Ma'am Beatrice, mahinang sabi nito, inilapag ang tasa. Pasensya na po sa pakikialam, pero napapansin ko po na lagi kayong malungkot. Hindi sumagot si Beatrice, umupo si Lena sa kanyang tabi. Isang bagay na hindi pa ginagawa ng sinumang katulong sa mansyon. Naririnig ko po ang mga usapan, bulong nito, na para bang takot na may makarinig. Tungkol sa pamilya Gallego, sa mga tradisyon nila. Napatingin si Beatrice sa kanya, ang puso ay nagsimulang kumabog. Hindi po nila hinahayaan ang sinumang hindi nila kadugo na maging bahagi ng pamilya. Pagpapatuloy ni Lena, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ang mga tagapagmana, oo, mahalaga sila. Pero ang ina, pagkatapos makuha ang mga bata, itinuturing siyang isang maluwag na dulo na kailangang putulin. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Beatrice. Yumuko si Lena, ang mga mata ay puno ng kunwaring takot. Sabi po nila, para masigurong walang ibang maghahabol sa mga bata sa hinaharap, tinitiyak nilang mananahimik na ang ina. Habang buhay. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Beatrice. Hindi lang siya itatapon, papatayin siya. Ang takot na naramdaman niya sa auction ay walang-wala. Kumpara sa lagim na gumapang sa kanyang kaluluwa sa sandaling iyon,
Hindi na ito tungkol sa kanyang kalayaan. Tungkol na ito sa kanyang buhay. Ma'am, kung gusto niyong mabuhay, kung gusto niyong makasama ang mga anak niyo, kailangan niyong tumakas. Bulong ni Lena. Pwede ko po kayong tulungan. May alam akong paraan para makalabas kayo dito. Pagtakas. Ang salita ay parang isang kampana ng kaligtasan. Nang gabing iyon, pumasok si Beatrice sa nursery na ipinagawa ni Isaya. Puno ito ng 5 maliliit na kuna, mga malambot na laruan, at mga damit na kasinliit ng kanyang palad. Kinuha niya ang isang pares ng maliliit na medyas. Hinaplos ang lambot nito. Ito ang mga gamit para sa kanyang mga anak. Mga anak na hindi niya makikita na lumaki. Mga anak na kukunin mula sa kanya. Habang nakatingin sa 5 kuna, naramdaman niya ang pag-aalab ng isang bagong damdamin sa loob niya. Mas malakas kaysa sa takot. Mas matindi kaysa sa sakit. Ang pagmamahal ng isang ina, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Lalaban siya. Tatakas siya. Para sa kanila. Hinanap niya si Lena sa madilim na pasilyo ng mga katulong. Pumapayag ako. Sabi niya, ang boses ay desidido. Tulungan mo ako. Ang gabi ng pagtakas ay dumating. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Bawat anino ay tila isang halimaw na naghihintay. Sinunod ni Beatrice ang mga tagubilin ni Lena. Dumaan sa mga lihim na daanan ng mansyon na hindi niya alam na umiral. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang bagay siyang kailangang gawin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Isaya. Natutulog ito ng mahimbing. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ang mukha nito ay mukhang payapa. Nawala ang lamig, nawala ang bagsik. Sa sandaling iyon, hindi ito ang halimaw na si Isaya Gallego. Siya lang si Isaya, ang lalaking nagpatong ng kumot sa kanya. Ang ama ng 5 anak sa kanyang sinapupunan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa sahig na gawa sa kahoy. Hindi niya dapat maramdaman ito. Ang lalaking ito ang papatay sa kanya. Lumapit siya sa kama, isang huling masakit na sulyap. Ang puso niya ay nagdurugo para sa kung ano ang maaring naging sila. Paalam, Isaya. Bulong niya sa hangin, isang paalam na hindi nito maririnig. Pagkatapos ay tumalikod siya, pinunasan ng kanyang mga luha. Pinalitan ng determinasyon ang kalungkutan. Bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay isang hakbang patungo sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pumasok siya sa kadiliman, hindi alam na ang daan patungo sa kalayaan na kanyang tinatahak ay isa palang patibong na mas malala pa sa kanyang tinatakasan. Nagising si Isaya sa isang katahimikan na hindi pangkaraniwan. Sanay siyang magising sa tunog ng mahinang paggalaw mula sa kabilang silid, ang silid ni Beatrice. Ngunit ngayong umaga, wala. Isang nakabibinging kawalan, isang masamang pakiramdam ang gumapang sa kanyang sistema. Mabilis siyang bumangon, hindi na nag-abalang magsuot ng tsinelas. Tinungo niya ang pinto ni Beatrice at kumatok. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Beatrice? Ang katahimikan pa rin ang kanyang natanggap. Hindi na siya nag-isip pa. Pinihit niya ang seradura at marahas na binuksan ang pinto. Ang kama ay maayos na para bang hindi hinigaan. Ang hangin sa loob ay malamig. At ang bintana na nakaharap sa hardin sa likod ay nakabukas ng bahagya. Ang puting kurtina ay marahang tinatangay ng hangin na parang isang multo na nagpapaalam. Wala na siya. Tumakas siya. Ang realisasyon ay tumama kay Isaya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Napasuntok siya sa pader. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang sakit sa kanyang mga buko ay walang-wala, kumpara sa sakit na biglang sumabog sa kanyang dibdib. Isang sakit na mabilis na napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Galit. Isang dalisay at nakakapasong galit. Maggabantay,
Ang sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Saan ang lahat ng mga bantay? Nagmamadaling dumating ang kanyang mga tauhan, ang mga muka ay puno ng takot. Wala silang nakita, wala silang narinig. Ang perpektong seguridad ng mansyon ng Galiego ay nalusutan. Ang isip ni Isaya ay nagmistulang isang bagyo. Paano? Sino ang tumulong sa kanya? Ang mga tanong ay umikot, ngunit isang katotohanan lang ang malinaw. Niloko siya. Tinraidor siya. Ang babaeng nagsimulang magpabagsak sa mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang babaeng nagdala hindi lang ng isa, kundi 5 pag-asa. Ang babaeng iyon ay tinraidor siya. Hanapin niyo siya. Utos niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Bawat salita ay may bigat ng kamatayan. Kalkalin niyo ang buong Pilipinas, bawat sulok, bawat butas. Gusto ko siyang mahanap, buhay. Ang halimaw na matagal niyang kinulong sa loob ay muling nagising na wala na ang lalaking nag-aalala, ang lalaking naglalagay ng kumot. Ang natira ay si Isaya Galiego, ang pinuno ng sindikato. Walang awa, walang puso. Pinatawag niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tenyente. Ipinakita niya ang larawan ni Beatriz. Ang babaeng ito ay pag-aari ko. Ang mga dinadala niya ay pag-aari ko. Sino mang magtago sa kanya ay kalaban ko. At alam niyo na ang ginagawa natin sa mga kalaban. Habang nagkakagulo ang buong organisasyon, pumasok si Mateo sa kanyang opisina. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong halo ng pagkabigla at pag-aalala. Kuya, anong nangyari? Tanong nito. Totoo bang? Tumakas siya. Putol ni Isaya sa sasabihin ni nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Mateo. Umiling-iling. Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya, ang walang utang na loob. Lumapit ito at tinapik ang balikat ni Isaya. Huwag kang mag-alala, kuya. Tutulong ako. Hahanapin natin siya. Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Tumangulang si Isaya, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang pag-uusap kagabi. Ang mga salitang sinabi niya sa telepono. Ang babae? Hindi na mahalaga. Narinig kaya niya. Iyon ba ang dahilan? Isang alon ng pagsisisi ang dumaan sa kanya, ngunit agad niya itong iwinaksi. Pinalitan ito ng galit. Kahit na narinig niya, wala siyang karapatang tumakas. Dala-dala niya ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo. Ang mga oras ay lumipas na parang mga araw. Bawat ulat na dumarating ay walang laman, walang bakas, na para bang nilamon na siya ng lupa. Ang galit ni Isaya ay naging desperasyon, isang tahimik na pagkasira na mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. Pagkatapos, dumating ang tawag. Sir? Sabi ni Rick mula sa kabilang linya. Ang boses ay mabigat. May natagpuan kami. Nasaan siya? Mabilis na tanong ni Isaya. Tumayo mula sa kanyang upuan. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago sumagot si Rick. Sa isang bangin sa may bandang timog, sir. Isang kotse. Sunog na sunog. Naramdaman ni Isaya na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang sakay? May isang katawan sa loob, sir. Pagpapatuloy ni Rick, ang boses ay naging isang pabulong. Hindi na makilala dahil sa pagkasunog. Pero natagpuan namin ito sa sahig ng kotse. Isang imahe ang lumitaw sa screen ng cellphone ni Isaya. Isang larawan ng isang bagay na nakuha mula sa nasunog na sasakyan. Isang maliit, yaring kamay na krus na gawa sa sinulid. Ang krus na nakita niyang hawak ni Beatriz habang siya ay nagdarasal. Ang cellphone ay nahulog mula sa kamay ni Isaya. Patay na siya. Patay na sila. Ang kanyang mga anak. Ang babaeng, hindi maaari. Ang hangin ay tuluyang naubos sa silid. Ang sakit ay bumalik. Hindi na isang apoy, kundi isang itim na butas na humihigop
sa lahat ng nasa loob niya. Napaluhod siya. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng pagkawala. Isang sigaw ng isang taong huli na nang mapagtanto kung ano talaga ang halaga ng kanyang nawala. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding lamig. Isang lamig na tumatagos mula sa sementong sahig, gumagapang sa kanyang likod. Pagkatapos ay ang amoy. Amoy ng amag at nabubulok na kahoy. Dahan-dahang iminulat ni Beatrice ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay kadiliman na bahagyang sinisira ng isang mahinang sinag ng ilaw mula sa isang bumbilya sa itaas. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang pulsuhan. Nakakadena siya sa pader. Ang huli niyang natatandaan ay ang sasakyan, si Lena, na nagmamaneho. Ang biglaang paghinto sa isang madilim na eskinita, isang panyo na itinakip sa kanyang ilong at bibig. Patibong, gising ka na pala. Ang boses ay nagmula sa mga anino. Pamilyar. Ngunit meron itong bagong talim, isang nakakakilabot na himig na hindi niya pa narinig dati. Isang figura ang humakbang papalapit sa liwanag. Naramdaman ni Beatrice na huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Mateo? Ang nangiti sa mukha nito ay ang parehong nangiti na ipinakita nito sa hardin, mainit at kaakit-akit. Ngunit ngayon, sa madilim na silong na ito, ang ngiting iyon ay nagmistulang maskara ng isang demonyo. Kamusta ang tulog mo, mahal na Beatrice? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pangungutya. Sana ay naging komportable ka sa bago mong tirahan. Bakit? Iyon lang ang nagawa niyang itanong. Ang isip niya ay naguguluhan. Akala ko, tinutulungan mo ako? Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Mateo. Isang tunog na gumema sa maliit na silid. Tulungan ka? O, tinulungan nga kita. Tinulungan kitang makita ang katotohanan. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Ang tanga mo, Beatrice. Ang tanga-tanga mo para maniwala na may pakialam sa'yo ang isang Galyego. Lalo na ang pinsan kong si Isaya. Si Lena. Siya ba? Oo naman, sagot ni Mateo, na para bang nagkukwento ng isang simpleng bagay. Tao ko siya. Bawat salitang sinabi niya sa'yo, bawat luhang ipinakita niya, lahat yon ay galing sa akin. At yung tawag sa telepono na narinig mo, ako ang nag-setup noon. Simple lang, isang maliit na pag-edit sa recording at voila, ang perpektong dahilan para tumakas ka. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Beatrice. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang desisyon ay base sa isang kasinungalingan. Isang masalimuot na bitag na siya mismo ang naglakad papasok. Pero bakit? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay basag. Ano ang gusto mo? Ang nangiti sa mukha ni Mateo ay naglaho. Pinalitan ito ng isang maitim na puot. Kung ano ang dapat na sa akin, ang kapangyarihan, ang pangalan, ang imperyo. Lahat ng yon ay kinuha sa akin ng duwag na yon. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad. Nakita mo ba? Sa loob ng maraming taon, pilit kong pinatigas ang puso niya. Sinabi ko sa kanya na ang pag-ibig ay kahinaan. At naniwala naman siya. Hanggang sa dumating ka. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Pinalambot mo siya. Ginawa mo siyang mahina. Huminto ito at humarap sa kanya. Pero salamat sa'yo. May bago na akong plano. Ikaw at ang 5 maliit na bastardo sa sinapupunan mo. Kayo ang magiging alas ko. Gagamitin ko kayo para kunin ang lahat mula sa kanya. Panoorin siyang masira. Panoorin siyang lumuhod sa harapan ko. Nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang pamilya. Takot. Dalisay na takot. Iyon ang naramdaman ni Beatrice. Pero kasabay ng takot, may isa pang damdamin na umusbong.
galit. Hindi siya papayag, sabi ni Beatrice. Ang tapang ay nagmumula sa pagmamahal para sa kanyang mga anak. Hahanapin ka niya. Papatayin ka niya. Muling tumawa si Mateo. Sa tingin mo, sa ngayon, ang alam niya ay patay ka na. Sunog sa isang kotse kasama ang mga pangarap niyang tagapagmana. Nagluluksa siya ngayon, Beatrice. Wasak. At kapag handa na ako, doon ko ipapakita ang baraha ko. Kinuha niya ang isang cellphone mula sa kanyang bulsa at may tinawagan. Inilagay niya ito sa speaker mode. Sino to? Isang basag na boses ang sumagot. Ang boses ni Isaya. Puno ng sakit at kawalan. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip idinikit niya ang cellphone sa tainga ni Beatrice. Magsalita ka? Utos niya. Hindi kumibo si Beatrice. Hinawakan ni Mateo ang kanyang panganang mahigpit. Sinabi kong magsalita ka kung ayaw mong pagsisihan. Sa kabilang linya, narinig ni Beatrice ang paghinga ni Isaya. Beatrice, ikaw ba yan? Buhay ka? Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Beatrice. Isaya! Yun lang, ngunit sapat na yon. Narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang linya. Nasaan ka? Anong ginawa nila sa'yo? Sabihin mo sa akin, Beatrice. Ngumiti si Mateo nang may tagumpay at kinuha ang cellphone. Ipinatay niya ang tawag. Tumingin siya kay Beatrice. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Nakikita mo? Ang aso ay tumatahol na. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, nakakadena. Ang mga salita ni Mateo ay umuulit sa kanyang isip. Ginagamit siya. Ginagamit ang kanyang mga anak. At ang lalaking pinaniniwalaan niyang halimaw ay siya palang nagdurusa ngayon. Iniisip na nawala na siya magpakailanman. Ang tunay na halimaw ay nasa labas lang ng pinto. Ang tunog ng basag na cellphone sa sahig ay hindi sapat para ilabas ang sigaw na namuo sa lalamunan ni Isaya. Buhay siya. Buhay si Beatrice. Ang dalawang salitang yon ay sabay na naging pag-asa at lason. Pag-asa dahil hindi pa huli ang lahat. Lason dahil kung buhay siya, nasaan siya? Sino ang may hawak sa kanya? Ang unang alon ng galit ay lumipas at ang naiwan ay isang malawak at malamig na kawalan ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Isaya Gallego, ang taong kumokontrol sa lahat, ay walang kontrol. Iniwan niya ang nagkakagulong mga tauhan sa kanyang opisina at naglakad na parang isang bangkay patungo sa silid ni Beatrice. Ang amoy niya ay nandoon pa rin. Isang banayad na amoy ng mga bulaklak na tila naiwan sa hangin. Umupo siya sa gilid ng kama, ang parehong kama, kung saan niya huling nakitang natutulog ang babaeng nagpabago sa kanya. Kinuha niya ang isa sa mga damit na naiwan nito, isang simpleng puting bestida. Idinikit niya ito sa kanyang mukha, nilalanghap ang natitirang bakas niya. Dito, sa katahimikan ng silid, bumagsak ang lahat ng kanyang depensa. Ang kasalanan ay parang isang mabigat na kadena na pumulupot sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang mga salita. Ang babae. Hindi na mahalaga. Iyon ba ang narinig niya? Iyon ba ang nagtulak sa kanya na tumakas, diretso sa mga kamay, ng kung sino mang demonyo ang kumuha sa kanya ngayon? Kasalanan ko to. Bulong niya sa kawalan. Kasalanan ko lahat. Ang sakit ng pagkawala ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kamatayan. Dahil sa kamatayan, may katapusan. Dito, mayroon lamang isang walang katapusang paghihirap, isang walang hanggang tanong na, nasaan ka? Ilang oras siyang nanatili roon, nalulunod sa kanyang sariling kadiliman. Ngunit sa gitna ng pagkasira, isang bagay ang nagsimulang gumana sa kanyang isip. Ang isip ng isang pinuno ng sindikato. Ang isip na sinanay na maghanap ng mga butas, ng mga mali. Tumayo siya. Ang kalungkutan ay hindi makakatulong sa kanya. Kailangan niya ng mga sagot. Nagpunta siya sa security room.
I-play mo ang lahat ng footage mula sa gabi ng pagtakas. Utos niya sa operator. Pinanood niya ang bawat screen. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Pinanood niya ang paggalaw ng bawat katulong, bawat bantay. Paulit-ulit. Hanggang sa may nahagip ang kanyang mga mata. Si Lena, ang katulong na may maamong mukha. Sa isang kuha, mula sa isang kamera sa pasilyo, habang ang lahat ay natutulog, dumaan si Lena. Walang kakaiba roon, ngunit ni-rewind ito ni Isaiah, pini-frame by frame, at doon niya nakita. Isang-isang ngiti, isang napakaliit, halos hindi makitang pagtaas, sa gilid ng kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Hindi iyon ang ngiti ng isang taong tumutulong sa isang kaibigan. Iyon ang ngiti ng isang traidor. Bumalik siya sa silid ni Beatrice. Ang kanyang isip ay tumatakbo na ngayon. Kung si Lena ay isang traidor, ibig sabihin, ang buong pagtakas ay isang setup. Hindi tumakas si Beatrice. Kinuha siya. Kung ganoon, baka nag-iwan siya ng isang bagay. Isang senyas. Ano ang pinakamahalagang bagay na ibinigay niya rito? Ang kwintas. Ang kwintas ng kanyang ina. Hindi niya ito nakitang suot ni Beatrice nitong mga nakaraang araw. Naalala niya ang kwento na sinabi niya rito. Kung paano itinatago ng kanyang ina ang kwintas sa isang lihim na lugar kapag may panganib. Isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Isang lugar na ibinulong niya kay Beatrice isang gabi. Sa isang sandali ng kahinaan, lumuhod siya at kinapa ang ilalim ng kama. Nahanap niya ang isang bahagyang nakaangat na tabla sa sahig na gawa sa kahoy. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para buksan ito. Sa loob ng maliit na espasyo, kumikinang sa dilim, ay ang kwintas. Hindi niya ito dinala, iniwan niya ito. Para sa kanya. Isang mensahe na mas malinaw pa sa anumang salita. Hindi ako umalis. Kinuha ako. Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar. Isang pagtakas na perpektong naisagawa. Isang traidor sa loob. Isang pekeng ulat ng kamatayan. At si Mateo, laging nasa tabi niya, nag-aalok ng pakikiramay habang tinutusok siya patalikod. Ang galit na naramdaman ni Isaiah ay hindi na mainit at magulo. Ito ay naging malamig, nakalkula, at nakamamatay. Kinuha niya ang isang burner phone, isang teleponong para lang sa pinakamahalagang utos. Rick, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas mapanganib kaysa dati. Iimbestigahan mo si Mateo. Lahat. Bawat galaw niya sa loob ng 6 na buwan. Walang dapat makaalam. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang laman nito ay isang larawan. Si Beatrice. Nakakadena sa isang pader, sa isang madilim na silid. Marumi ang kanyang damit. Magulo ang kanyang buhok. Ngunit ang mga mata niya ay nag-aalab pa rin ng tapang. Sa tabi niya, nakasandal sa pader ay isang dyaryo. Malinaw na nakikita ang petsa ng araw na yon. Sa ilalim ng larawan, mayroong isang mensahe. Ang reyna mo. Sa susunod, ang mga prinsipe na. Ang laro ay nagsimula na. At si Isaiah Gallego ay handa nang pumatay para manalo. Ang larawan sa kanyang telepono ay nagsilbing gatilyo. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagkalito ay naglaho. Pinalitan ito ng isang singular at malinaw na layunin na umukit sa kanyang kaluluwa. Iligtas siya, bawiin sila, at durugin ang sino mang humadlang sa kanya. Hindi na siya ang pinuno ng sindikato na nag-aalala sa negosyo o teritoryo. Naging isang bagay siyang mas primal. Isang lobo na ang pamilya ay nasa panganib. Ipinatawag ni Isaiah ang 3 tao lamang sa buong organisasyon na pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Hindi ang kanyang mga tenyente, hindi ang mga kapitan, kundi ang mga taong nakasama niya mula pa sa simula. Si Rick, ang kanyang kanang kamay na kayang maglaho sa mga anino. Si Anton, ang henyo sa teknolohiya na kayang pasukin ang anumang sistema.
At si Lando, ang dating sundalo na ang katapatan ay nasubok na sa bala. Nagpulong sila sa isang safe house na tanging silang apat lang ang nakakaalam. Walang marangyang kasangkapan. Tanging mga mapa, mga monitor, at mga armas. Si Mateo ang may hawak sa kanila. Sabi ni Isaya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ipinakita niya ang larawan. Ito ay hindi na tungkol sa organisasyon. Ito ay personal. Tumingin ang tatlo sa larawan, pagkatapos ay sa kanilang pinuno. Nakita nila ang pagbabago. Ang dating lamig sa mga mata ni Isaya ay napalitan ng isang nagbabagang apoy. Ano ang plano, boss? Tanong ni Lando. Naglakad si Isaya patungo sa isang malaking mapa ng Metro Manila. Hindi natin siya susugurin ng basta-basta. Masyado siyang mapagbantay. Masyado siyang nag-aabang. Gagamitin natin ang sarili niyang armas laban sa kanya. Ang kasinungalingan. Sa sumunod na 2 araw, nagplano sila. Bawat detalye ay pinag-aralan. Bawat posibleng senaryo ay pinaghandaan. Ginawa ni Isaya ang pinakamalaking sugal sa kanyang buhay. Rick, utos ni Isaya, magpakalat ka ng balita. Sabihin mong dinaramdam ko pa rin ang pagkamatay ni Beatrice. Sabihin mong nawawala ako sa sarili. Umiinom. Nagpapabaya sa negosyo. Gawin mong kapani-paniwala. Anton, sabi niya, bumaling sa tech expert. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Mateo. I-hack mo ang kanyang mga telepono, ang kanyang mga computer, ang kanyang mga bank account. Gusto kong malaman kung kailan siya humihinga. Lando, sabi niya sa huli, ihanda mo ang ating mga tauhan. Ang mga pinakatapat lang, hindi nila kailangang malaman ang buong plano. Ang kailangan lang nilang malaman ay kung sino ang babarilin kapag sinabi ko. Gumanap si Isaya sa kanyang papel ng perpekto. Nagpakita siya sa ilang mga meeting na amoy alak. Ang mga mata ay namumula. Nagkamali siya sa ilang mga transaksyon, sapat lang para makarating ang balita kay Mateo. At kumagat si Mateo sa pain. Sa pamamagitan ng surveillance ni Anton, napanood nila kung paano naging kampante si Mateo. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga kaaway ng mga Gallego, nangangako ng mga piraso ng imperyo kapalit ng suporta. Nagsimula siyang ilipat ang kanyang mga ari-arian, inihahanda ang kanyang pag-upo sa trono. At sa wakas, nakuha nila ang kailangan nila. Isang lokasyon, isang abandonadong bodega sa may pantalan na pag-aari ng isang shell company na konektado kay Mateo. Iyon na iyon. Ngayong gabi, sabi ni Isaya, nakatayo sa harap ng kanyang 3 pinagkakatiwalaang tauhan. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ang mga mata niya ay matalas. Ang kanyang tindig ay matatag. Hawak niya ang kwintas ng kanyang ina sa kanyang kamay. Ang malamig na metal ay nagpapaalala sa kanya kung para saan at para kanino ang laban na ito. Ipinasok niya ito sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Oras na para bawiin ang reyna. Ang convoy nila ay binubuo lamang ng 3 itim na sasakyan, walang marka, gumagalaw sa kadiliman ng gabi na parang mga anino. Walang sirena, walang ingay. Isang tahimik na pagdating ng kamatayan. Huminto sila ilang blok mula sa bodega. Anton, ikaw na ang bahala sa mga ilaw at komunikasyon. Utos ni Isaya sa intercom. Rick, Lando, sa akin kayo. Tayong 3 ang papasok. Ang iba ay maghihintay sa hudyat ko. Bumaba sila ng sasakyan. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at maalat. Ang tanging naririnig ay ang alon na humahampas sa mga poste ng pantalan at ang sarili nilang mga paghinga. Naglakad si Isaya patungo sa bodega. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Hindi na siya si Isaya, ang pinuno ng sindikato. Hindi na siya si Isaya ang lalaking nagluluksa. Siya ang lalaking babawi sa kanyang pamilya. Mula sa kanyang tagiliran, kinuha niya ang isang itim na pistola na may silencer. Kumatok siya ng 2 beses sa bakal na pinto. Isang senyas para kay Lando at Rick.
Pagkatapos, sa isang malakas na sipa, sinira niya ang kandado. Bumagsak ang pinto. Ang unang putok ng baril na may silencer ay halos walang tunog. Isang bantay ang bumagsak. Humakbang si Isaya papasok sa dilim. Ang mga mata ay ini-scan ang bawat anino. Ang digmaan ng mga Galyego ay nagsimula na. Sa ilalim ng bodega, sa isang malamig na silid, narinig ni Beatrice ang kaguluhan. Isang bagay ang nangyayari sa itaas. At pagkatapos, isang boses ang narinig niya mula sa intercom na ninakaw ni Mateo mula sa kanyang mga bantay. Isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagbigay ng apoy sa kanyang puso. Mateo, tapusin na natin to. Si Isaya. Nandito siya. Ang boses ni Isaya na umalingaw-ngaw mula sa intercom ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Beatrice. Nandito siya. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, sa kabila ng bitag, nahanap siya nito. Sa itaas, naghahari ang kaguluhan. Ang mga tauhan ni Mateo na naging kampante sa loob ng ilang araw ay nagulat sa biglaang pagsalakay. Ang mga sunod-sunod na putok ng baril na may silencer mula sa grupo ni Isaya ay mabilis na nagpabagsak sa mga bantay sa unang palapag. Nakarinig ng ingay si Mateo mula sa kanyang opisina sa itaas. Nang tingnan niya ang mga security monitor, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Isaya, gumagalaw na parang isang multo. Ang kanyang mga tauhan ay isa-isang bumabagsak. Paano? Sigaw niya sa kawalan. Ang pagpapanggap ni Isaya na wasak ay isang pagpapanggap. Puntahan niyo siya. Sigaw ni Mateo sa kanyang mga tauhan sa radyo. Patayin niyo siya. Ngunit huli na. Si Isaya kasama sina Rick at Lando ay paakyat na. Hinila ni Mateo ang isang pingga sa ilalim ng kanyang mesa. Isang malakas na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw habang ang mga metal na harang ay bumagsak at nagsara sa lahat ng mga bintana at pinto ng bodega. Kung gusto mo ng digmaan, kuya, bulong niya sa sarili. Ibibigay ko sa'yo. Bumaba siya patungo sa silong kung nasaan si Beatrice, ang kanyang huling baraha. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Beatrice, isang bagay na nagpaapoy sa kanyang galit. Akala mo ba mananalo siya? Sabi ni Mateo. Hinila si Beatrice patayo. Tingnan natin kung gaano siya katapang kapag ang buhay mo na ang nakataya. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Beatrice at kinaladkad siya palabas ng silong, paakyat sa gitna ng bodega. Samantala, narating na ni Isaya ang pangunahing palapag. Ang lugar ay naging isang maze ng mga kargamento at makinarya. Bawat sulok ay posibleng pagtaguan ng kaaway. Mateo, muling sigaw ni Isaya. Ang boses niya ay nangingibabaw sa ingay ng putukan. Huwag kang magtago na parang isang duwag. Hindi ako nagtatago, kuya. Isang boses ang sumagot mula sa isang mataas na plataporma. Lumabas si Mateo mula sa likod ng isang malaking crate, ngunit hindi siya nag-iisa. Hawak niya si Beatrice. Ang braso nito ay nakapulupot sa leeg niya. Ang dulo ng baril ay nakatutok sa sentido nito. Huminto ang mundo ni Isaya. Ang mga mata nila ni Beatrice ay nagtagpo. Sa mga mata nito, nakita niya ang takot. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na mas malakas. Tiwala. Tiwala sa kanya. Isang galaw mo lang, Isaya, at puputok to. Banta ni Mateo. Ang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Bitawan mo siya, Mateo. Sabi ni Isaya. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng kamatayan. Ako ang kalaban mo, hindi siya. Hindi! Sigaw ni Mateo. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang sumira sa'yo. At ngayon, siya rin ang dudurog sa'yo. Unti-unti, itinaas ni Isaya ang kanyang mga kamay. Ipinapakitang walang laman. Ibinaba niya ang kanyang baril sa sahig at sinipa ito palayo. Isaya, huwag! Sigaw ni Beatrice. Sige, magsalita ka pa, sabi ni Mateo.
Idiniin pa lalo ang baril. Mateo, pakinggan mo ako, sabi ni Isaya. Dahan-dahang humakbang palapit. Tapos na ang laro. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat. Ang pagtakas, ang pekeng balita, lahat. At ano na ngayon? Sagot ni Mateo. Hawak ko pa rin ang reyna mo. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Isaya. Sinusubukang bilhin ang oras, sinusubukang hanapin ang isang butas. Dugo mo ako. Dugo? Tumawa si Mateo ng mapait. Ikaw ang laging paborito. Ikaw ang laging tagapagmana. Habang ako lang ang anino mo. Pero ngayon, ako naman ang masusunod. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Beatrice ang isang bagay. Isang malaking kadena na nakasabit sa isang crane sa itaas ni Mateo. Kung magagalaw lang, tumingin siya kay Isaya. Nagbigay siya ng isang halos hindi mapansing tingin patungo sa crane, pagkatapos ay pabalik kay Mateo. Nakuha ni Isaya ang mensahe. Mali ka, Mateo, sabi ni Isaya. Ang boses niya ay biglang napuno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Beatrice mula sa kanya. Isang malalim, hindi maikakailang pagmamahal. Tumingin siya diretso kay Beatrice, hindi kay Mateo. Mahal kita, Beatrice, sabi niya. Ang bawat salita ay totoo at mabigat. Narinig mo ang pag-uusap namin sa telepono, pero hindi mo narinig ang buo. Sinabi kong hindi ka na mahalaga. Hindi mahalaga sa kanila, sa mga kaaway natin. Ito ay isang plano para ilayo ka sa panganib. Isang plano na pumalpak dahil mas inunahan ako ng sarili kong takot na mawala ka. Natigilan si Beatrice. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Katotohanan. Iyon ang katotohanan. Ang duwag! Sigaw ni Mateo, ngunit kahit siya ay natigilan sa biglaang pagtatapat. Ang kanyang konsentrasyon ay nabasag. Iyon na ang pagkakataon. Sa isang iglap, siniko ni Beatrice si Mateo ng buong lakas sa tagiliran. Napaungol ito sa sakit at ang pagkakahawak nito sa kanya ay lumuwag. Itinulak niya ang sarili palayo. Kasabay nito, si Isaya ay sumugod na parang isang tigre. Hindi patungo kay Mateo, kundi patungo sa kontrol ng crane. Hinila niya ang isang pingga. Ang malaking kadena ay bumagsak mula sa itaas. Hindi tumama kay Mateo, ngunit tumama sa plataporma sa kanyang likuran. Ang bakal ay yumanig at nawalan ng balanse si Mateo. Ang baril ay pumutok, ngunit ang bala ay tumama sa kisame. Sinamantala ni Lando at Rick ang pagkakataon. 2 putok ang umalingaw-ngaw. Isang tama sa balikat ni Mateo, isa sa binti. Bumagsak ito sa sahig, sumisigaw sa sakit. Tapos na ang laban. Tumakbo si Isaya papunta kay Beatrice. Niyakap niya ito nang mahigpit na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Inilibing niya ang kanyang mukha sa buhok nito. Patawarin mo ako, bulong ni Isaya, ang boses ay basag. Sa lahat, patawarin mo ako. Narinig ko, sagot ni Beatrice, umiiyak habang nakayakap pabalik. Narinig ko, Isaya. Ngunit habang magkayakap sila, hindi nila napansin si Mateo na gumagapang sa sahig. Sa kabila ng kanyang mga sugat, inabot niya ang isa pang baril na nakatago sa kanyang bukong-bukong. Kung hindi ka mapapa sa akin, Isaya, sigaw ni Mateo, itinaas ang baril. Walang magmamay-ari sa'yo. Itinutok niya ito hindi kay Isaya, kundi kay Beatrice. Nang walang pag-aalinlangan, itinulak ni Isaya si Beatrice sa likuran niya. Ginawang panangga ang sarili niyang katawan. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bodega. Naramdaman ni Isaya ang isang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Napaluhod siya. Ang lakas ay unti-unting nawawala. Isaya! Sigaw ni Beatrice, puno ng lagim. Bumagsak si Isaya sa mga bisig ni Beatrice. Ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang sugat. Mahal kita. Iyon ang huling salita na nagawa niyang sabihin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Beatrice.
Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagluluksa ang mundo ng underworld. Magkapatid na Gallego, patay sa isang malaking pagsabog sa isang bodega sa Pantalan. Ayon sa mga awtoridad, ang insidente ay pinaniniwala ang resulta ng isang internal war sa loob ng sindikato. Walang ibang bangkay na natagpuan sa lugar ng pinangyarihan. Ang balita sa isang maliit na telebisyon sa isang tindahan sa Maynila ay mabilis na naluma. Napalitan ng mga balita tungkol sa panahon at politika. Para sa mundo, ang kabanata ng mga Gallego ay sarado na. Sila ay naging abo, isang paalala ng isang marahas na pamumuhay. Ngunit libo-libong milya ang layo, sa paanan ng Swiss Alps, isang bagong kabanata ang nagsisimula pa lang. Sa isang bahay na gawa sa kahoy at bato na napapaligiran ng luntiang pastulan at mga bulaklak na may iba't ibang kulay, ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan ng mga bata. 5 magkakaparehong batang lalaki na may edad na 5 taon ang naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang buhok ay kasing itim ng gabi at ang kanilang mga mata ay may parehong kislap ng katapangan at kalikutan. Isang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan, matiyagang inaayos ang helmet ng isa sa mga bata na sinusubukang matutong magbisikleta. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ng simpleng sweater at maong. Wala na ang malamig at walang emosyong maskara. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng isang bagay na hindi pa nakita sa kanya sa Pilipinas. Kapayapaan. "Itulak mo lang, Papa. Kaya ko na." Sigaw ng maliit na batang lalaki na nagngangalang Inigo. Ngumiti si Isaya. "Sige, sige. Humawak ka ng mabuti." Itinulak niya ang bisikleta. Sa una, ito'y umindayog-indayog. Ngunit pagkatapos, sa isang sigaw ng tuwa mula sa bata, umandar ito ng mag-isa. Nagpedal si Inigo palayo. Ang kanyang mga kapatid ay sumisigaw at pumapalakpak. Nagbukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Beatrice, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang mga anino ng takot at kalungkutan ay matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang malalim at payapang kaligayahan. Iniabot niya ang isang tasa kay Isaya. "Mukhang may bago na tayong siklista sa pamilya," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Salamat sa'yo," sagot ni Isaya. Hinawakan ng kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Ang pagsabog ay plinano. Matapos barilin si Mateo ng mga tauhan ni Isaya, agad na ginamot ng isang underground na doktor ang sugat niya. Hindi ito malala, ngunit sapat na para maging makatotohanan ang lahat. Iniwan nila ang bangkay ni Mateo at ng kanyang mga tauhan sa bodega. Bago ito pasabugin, sinisigurong walang ebidensya na makakapagsabi na may nakaligtas. Sa tulong ng kayamanan at mga koneksyon ni Isaya, nakagawa sila ng mga bagong pagkakakilanlan. Naglakbay sila sa Europa, naghahanap ng isang lugar kung saan ang pangalang Gallego ay walang ibig sabihin. Natagpuan nila ito sa isang maliit at tahimik na bayan sa Switzerland. Dito, si Isaya Gallego, ang dating pinuno ng sindikato, ay naging si Leo Villaluna, isang retiradong negosyante na namumuhunan sa mga lokal na negosyo. At si Beatrice, ang babaeng binili sa isang subasta, ay naging asawa niya, isang ina na inilaan ang kanyang buhay sa pagpapalaki sa kanilang 5 malulusog at masasayang anak na lalaki. Pinanood nila ang kanilang mga anak na naglalaro. Si Inigo, ang matapang. Si Iñaki, ang tahimik na nagmamasid. Si Inigo, ang palaging nakangiti. Si Irvin, ang pinakamalambing. At si Isaac, ang leader ng grupo. 5 tibok ng puso, 5 himala. Yinakap ni Isaya si Beatrice mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Masaya ka ba dito?" tanong niya.
Ang boses ay isang bulong. Tumingin si Beatrice sa mga anak nila. Pagkatapos ay sa lalaking nakayakap sa kanya. Ang lalaking sumugal at tinalikuran ang lahat para sa kanila. Sa tingin mo? Sagot niya ngumiti. Minsan, pag-amin ni Isaya, iniisip ko pa rin kung karapat dapat ba ako sa lahat ng ito. Humarap si Beatrice sa kanya. Ang mga kamay ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang parehong mga mata na dati kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay salamin na ng kanyang sariling kaluluwa. Lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, Leo. Sabi niya, ginagamit ang bago nitong pangalan. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo dito. Hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na naglalaman ng takot o pag-aalinlangan. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. Binigyan mo ako ng pamilya. Bulong ni Isaya sa pagitan ng kanilang mga labi. Binigyan mo ako ng buhay. Kayo ang lahat sa akin. Mula sa malayo, isang maliit na boses ang sumigaw. Papa! Mama! Tignan nyo! Walang kamay. Napatingin silang dalawa at nakita si Inigo na nagbibisikleta ng buong kumpiyansa. Ang mga kamay ay nakataas sa hangin. Sabay silang tumawa. Isang tunog ng purong kaligayahan na umalingaw sa kabundukan ng Alps. Dito, sa kanilang munting paraiso, malayo sa mga anino ng kanilang nakaraan, sa wakas ay natagpuan nila ang kanilang tunay na kalayaan. Hindi isang kalayaang binili ng pera, kundi isang kalayaang itinayo mula sa mga abo ng isang nasirang mundo, pinatibay ng pagpapatawad at pinagalab ng isang pag-ibig na nagpapatunay na kahit ang pinakamadilim na gabi ay laging nagtatapos sa isang magandang umaga.